today's video ay samahan nyo naman akong linisin at pakainin ang mga alaga kong baboy. At kung bago ka pa lang sa aking vlog, ay please like, follow and share. Isa nga ito sa mga pinagkakakitaan namin. Natatandaan ko pa nga noon, nagsimula lang kami sa 2 fattener para sa binyag ng bunso kong anak. Hanggang sa nag-alaga kami ulit ng 5 fatteners at yung isa nga doon ay ginawa naming inahin. Hindi po kami expert sa pag-aalaga pero natututunan na lang dahil sa experience at sa mga napapanood ko sa YouTube. Marami rin kasi ang nagbablog patungkol sa tamang pag-aalaga ng baboy. Sinubukan nga namin mag-alaga ng inahin pero sa unang subok, abay nag-fail. Namatay kasi lahat ng bihik at ni isa wala man lang nabuhay. Mapapawaling ka na lang talaga kung iisipin mo yung mga nagastos mo lalo na't mahal na rin ang pagkain ngayon ng mga baboy. Nalugi talaga kami nung una. Pero hindi ako nadala at sumubok pa nga ulit ng 2 pang inahin. Sa ikalawang pagkakataon nga nakakuha na rin kami ng magandang klase ng inahin at nagkaroon nga ito ng maraming biik. Marami rin ang pagsubok na dumating pero ang lola nyo ay hindi patitibag. Maraming hindi naniwala at super taas pa ang kilay sa aming mag-asawa. Pero hindi kami nagpatinag at nagpatuloy lang upang harapin ang mga hamon sa buhay nang walang inaapakan at nasasaktang kapwa. Marami na nga akong nasabi pero magbalik na nga tayo dito sa paglilinis ng kulungan at pagpapakain ng mga baboy. Always entertain the positive energy and just ignore the negative energy. Ganun lang yun. At habang ang naglilinis ako ng kulungan ng baboy, abay na may dumating na kamarites. Si Auntie Bet pala ang isa sa naging nanay-nanayan namin magkakapatid dahil nga lumaki kaming walang nanay. At kung ikikwento ko nga ang aking buhay ay pwede nga pang-entry sa MMK at magpakailanman. Bago nga tayo dito magkaiyakan, abay samahan nyo na akong maglinis ng kulungan at baka isan pa pumunta itong ating kwentuhan. Habang ang asawa ko naman ay tinitingnan kung itong isang inahin namin ay standing hit at kung pwede na rin pabarakuhan dahil sayang naman kung ito ay malilipasan. Buwan din kasi ang aantayin kapag hindi ito agad na barakuhan. At sabi ko nga sa asawa ko, patingnan doon sa may-ari ng baboy na nagbabarako. At pagkatapos nga ay nilinisan ko na rin ang kanyang kulungan at pinakain ko na rin nga yan. Sa pag-aalaga nga ng baboy, importante talagang mapanatili ang kalinisan ng mga kulungan upang hindi mangamoy at nakakahiya sa mga kapitbahay. At maiwasan rin ang pagkakaroon ng sakit ng ating mga alagang baboy. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panonood!